Para po sa devotion natin patungkol sa worship service, meron po tayong dalawang videos patungkol dito. Yung isa ay Latreia at ngayon naman po ay Proskuneo. So, yung worship service po ay marami pong pagkakataon or maraming sitwasyon na mali yung pagkakaunawa natin sa worship service or yung salitang worship or yung service. So, dito po binigyan natin ng linaw ano ba yung pagkakaunawa ng New Testament patungkol sa worship service. At ngayon po ay mas lalalim pa tayo, no? Hindi natin na-emphasize masyado sa devotion natin yung proskuneo kasi medyo mahaba yung passage natin kanina. So, yung proskuneo po, literally, ang ibig sabihin nito, susubsub mo yung mukha mo sa lupa, no? Bilang paggalang. Yung sa mga Japanese, kapag yumuko ka ng ganon, ginagalang mo yung tao. Pag niyuko mo yung mukha mo, yung ulo mo, yung half body, talagang 45 degree, or ano bang degree yan, no? 90 degree. Sobrang ginagalang mo yung tao. Pero nung unang panahon, sa sobrang paggalang nila sa tao, talagang halos nakasubsub sa lupa. So makikita nyo po yan sa New Testament, maraming sitwasyon, no? Kahit yung tao, ganun yung pagrespeto nila. Kahit tao lang, sinusubsub sa lupa. Ganun po talaga, medyo mahirap maunawaan yung sa New Testament, bakit yung isang tao kagaya nung yung buhok niya pinampupunas dun sa paa ni Jesus, something we don't understand. Pero nung unang panahon may mga cultural po yun, no? May kultura sila na yun yung way nila na pagrespeto, no? Susubsub mo yung mukha mo dun sa lupa. Proskuneo po yung tawag doon. So, halimbawa po niyan, yung mga magi na bumisita kay Jesus Christ, talaga nagpatira pa sila sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Yun po ay proskuneo. Now, dito po sa John chapter 4, verse 19 to 24, proskuneo din yung ginagamit. Kasi nga, pag pumunta ka sa bundok, you bow down. Pag pumunta ka doon sa Gerizim, meron silang templo doon na winasak na nung before pa ipanganak si Jesus Christ. Mahaba po yung istorya ng Samaritan tsaka ng mga Hudyo. Marami silang alitan. So, winasak yun ng mga Hudyo. Anyway, sa Jerusalem, they also do that. They proskuneo. Now, sa mga Kristiyano, sa mga normal na Kristiyano, hindi nila ginagawa yun. Kasi nga, ginagawa lang yun typically sa templo. You go to the temple, you proskuneo. Or, pagharap ka kay Herodes, Haring Herodes, you proskuneo, no? Sinusubsub mo yung mukha mo dun sa lupa o sa semento. Now, yung mga Kristiyano, hindi yan typical na ginagawa. Pag nag-gather sila, kasi maliit lang naman yung grupo nila, house church lang sila, house churches. So, bilang mo lang, konti lang sila. Hindi nila ginagawa yung proskuneo. Basically, hindi nila ginagawa yung worship na proskuneo. I hope nagigets natin, no? Parang ganito po yan. Nung unang panahon, hindi sila nag-aayaan, no? Ayain nila yung kapwa nila. O tara, let's worship, no? Let's proskuneo. Hindi nila magigets yun. Ngayon kasi pag sinabi natin, oy tara, attend tayo sa lugar, sa church namin, let's worship. Nag-aayaan tayo ng ganun. Hindi sila nag-aayaan na ganun, na let's worship. Kasi nga yung proskuneo na term, ang ibig sabihin, susubsub mo yung mukha mo sa lupa. Hindi naman nila ginagawa yun sa mga house church gathering nila. Sa templo, oo. Pero doon sa mga house churches, hindi nila ginagawa yung proskuneo, yung you bow down. Now, dito sa John chapter 4, verse 19 to 24, yun yung point ni Jesus dito, na you don't need the literal bowing down sa templo or doon sa Gerizim or doon sa Mount Zion sa Jerusalem. Kasi you bow down before God in spirit and in truth. Yun na yung worship mo sa Panginoon. But of course, literally ginagawa natin individually pag nagpe-pray tayo. Minsan nakaluhod tayo, minsan nakasubsub yung mukha natin sa semento. I do that sometimes, no? Pero ang mga Kristiyano, pag nag-gather sila, hindi na nila ginagawa yung proskuneo. Hindi normal sa kanila yun. Pero yung salitang worship,
alam nila yon yung latreia, for example. You offer yourself. Kagaya na nga sa devotion natin nung nakaraan, no? In-emphasize natin na yung worship service sa kanila hindi natatapos. Kasi you offer yourself as a living sacrifice. So, worship service does not end. Kaya hindi rin pwedeng you bow down, sinubsob mo yung mukha mo sa lupa, tapos sasabihin mo, nag-worship ka na nun. Tapos, it doesn't end. It should not end. Worship doesn't end. So, nakasubsob lang yung mukha mo sa lupa and walang katapusan. So, dito, maunawaan natin na yung worship, hindi yan yung isang activity lang na isusubsob mo yung mukha mo sa lupa, that's your worship. Kundi lahat ng activities na ginagawa mo, kahit paghugas mo ng pinggan, it can be an act of worship if you do it for God. Kasi you offer yourself as a living sacrifice. So lahat na ng gagawin ng iyong mga kamay, isang uri na ng pagsamba. And worship service does not end. Once you give yourself to Jesus, you give your all. You give all of your life. You give all of your time. You give all of your energy. You give all of your effort. So yun yung worship service. Now, bakit pa kailangan magtipon-tipon yung mga mananampalataya kung individually pala pwede kang mag-worship service? So, marahil yung iba sa inyo yung tinatanong. Bakit pa kailangan magtipon-tipon yung mananampalataya sa isang lugar kung individually pala kahit saang lugar pwede kayong mag-worship service? Now, ito po yung reason. Sabi sa 1 Corinthians 14:26, "What then shall we say, brothers and sisters? When you come together," ibig sabihin, pag nagtipon-tipon kayo, ito yung purpose. "Each of you has a hymn," meron kang awit, "a word of instruction," yung iba sa inyo, may instruction, magsasalita, "a revelation," a tongue, or an interpretation. "Everything must be done so that the church may be built up." So, ibig sabihin, nag-gather yung mga mananampalataya, ang purpose nun ay magpalakasan. So that the church may be built up para sa pagpapatibay. Ibig sabihin, ang purpose ng gathering ng New Testament church noong unang panahon, hindi para isubsob yung mukha nila sa lupa, quote-unquote worship. Ang purpose is to edify one another. Again, ulitin ko po, yung worship service, individually pwede mo yung gawin and it doesn't end. Pero yung purpose ng pag-gather, part pa rin yun ng pagpupuri sa Panginoon, of course, part pa rin yun ng pagpapasaya sa Diyos, putting a smile on God's face, kasi natutuwa naman si Lord pag nag-gather tayo. But one of the main reasons why we gather is to edify one another. Palakasin mo yung kapwa mo, mananampalataya, para mas lalong tumibay siya sa pagkakaunawa sino si Lord, mas lalo siyang lumakas sa pagsunod sa Panginoon, mas lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya. That's the main purpose of gathering. Kaya mga kapatid, dapat lagi tayo nag-gather as much as we can, no? Kung pwedeng twice a week, thrice a week, lagi tayo nag-gather kasi doon tayo nakakapagpalakasan sa pananampalataya. So I hope meron po kayong natutunan dito sa devotion natin na ito at yung idea ng worship, lalo na yung worship service, it doesn't end. Hindi mo siya mako-contain sa isang space. Hindi siya limited by space and time. At ang plano ng Diyos talaga, universal. Yung buong mundo mapuno ng mga worshipers. Nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos. Let me end with this. Dito po sa point number 3 natin na sa application po, no? Make it your mission to honor God with your family. Gusto ko lang po kayong i-remind, mga kapatid, na gawin nating mission na yung buong pamilya natin makasama natin na sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoon. So, huwag po nating kalimutan yan. Yan yung mission natin. Kung ikaw ay magulang, no? Maganda na nasusuportahan mo yung mga anak, na ibibigay mo ang kanilang mga pangailangan, financial, tuition fee. Pero mga kapatid, there's something more important than that. And that is to lead them to Christ. So, mga membro ng pamilya natin, kapatid, asawa, anak, magulang, lahat po sila dapat naaakay natin palapit sa ating Panginoon. Make it your mission to honor God with your entire family. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.